sahaba na dumadaan sa kanya ay binabasa sa kanya, binabanggit sa kanya, binibigkas sa kanya yung mga Quran na bumaba sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naisaulo ng mga ibang sahaba. So ngayon, alam niyo na yung sitwasyon ng hinahabol ka ng iyong kalaban, di ba? Papunta sila ng Madina. Hindi sila pwedeng magtagal sa kanyang baryo o sa kanyang bayan. Anong ginagawa ni Abdul Uzza? Sabi ng mga sahaba, kung gusto mo talagang mag-aral, kailangan mag-adjust ka. Gawin mo yung mga dahilan para matutunan mo ang Quran. Eh nagmamadali yung mga sahaba papuntang Madina para sila hindi papaslang, hindi sila papatay ng mga Quraysh. Ngayon sabi ni Abdul Uzza, gusto ko talagang isaulo itong Quran. Kung mayroon kayong naisaulo din, basahin nyo tapos i-memorize, isa sa ulo ko. Ngayon sabi ng mga sahaba, hindi namin kayang magtagal dito dahil hinahabol ka. Paano po siya nag-memorize ng Quran? Sa ulo niya yung Quran. Sabi ng Abdul Uzza, ganito na lang. Dahil may kabayo ako, at may kabayo din kayo, bigkasin nyo yung Quran habang ako ay nakasunod sa inyo at isa sa ulo ko yun. Allahu Akbar. Ngayon po, magandang screen siya. Wala nang kabayo. Screen ba siya? Subhanallah. Wala nang kabayo. Wala nang kabayo. Hindi ka na hinahabol. La ilaha illallah. Habang ikaw nagmamanayo, pindot mo lang. A'udhu billahi minash... Oh, Sheikh Gamidi, Sheikh Sudais, Sheikh Bandar Balila. Pili ka lang. Sino kaya gusto mo? Ito mas masarap pang Panginoon. Di ba? So nakakahiya po mga kapatid kung gaano nila pinag-aralan itong Quran, gaano kagaan, gaano kahigpit, gaano kahirap, ganun din ang kabaliktaran natin. Gaano din kagaan. Subhanallah. Ngayon na nakakahiya, bawat araw, halimbawa lang, hindi po hadlang sa atin ang edad. Hindi. Kailanman ay hindi hadlang. Sina Abu Bakar as-Siddiq, nag-Islam sila, ilan ng kanilang edad? More or less 50 or 40 plus. Sina Umar Abdul Khattab, ilan lang ang mga sahaba na mga mababata pa, sina Ali, halimbawa. Pero yung mga iba may edad na, 30 plus na, 40 plus na. Pero isinaulo nila yung Quran unti-unti. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagaan namin yung Quran. Hindi yan mahirap isaulo. Pero depende na lang sa ating azam, sa ating intensyon. Kung paano natin ito isasaulo. Halimbawa, bawat isang araw, nadadaan sa isang line. Kalahati ng line, pwede pa. Hindi pa kaya kalahati ng line, yung 1/3 ng line. Subhanallah. Bawat kalima. Kaya natin yan, insyaAllah. Tawakkal tayo, magduwa tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Linisin natin ang ating intensyon. InsyaAllah, ipapagaan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkataon. At isa sa mga tabi'in, yung mga nakaabot sa mga sahaba naman. Isa sa kanila, nabanggit ng mga ulama ul hadith, na ulama expert sa hadith ng ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang isa sa amin, sabi nila, halimbawa lang, dito sa atin may narinig tayo isang hadith na binanggit ng taga-Saudi o taga-Bahrain. Isang hadith na hindi mo narinig dito, narinig mo sa kabila na sabi niya, memorize ito ni Abdullah, memorize ito ni Zubair. Sabi ng mga ulama, sabi niya, ang isa sa amin ay nagtatravel ng 3 buwan. Nagtatravel ng 3 buwan. At nabanggit ito ng mga ulama, itong isang tabi'in, nung siya ay nag-travel sa sobrang layo, sobrang init, naglalakad lang po yun. Hindi, wala yung kabayo, walang kamelyo. Naglalakad lang. Hanggang sa umabot sa kanyang sitwasyon na siya ay, excuse me po sa word, sintabi sa mga may mga kumakain, umiinom, nakaihi na siya ng dugo sa sobrang init, sobrang layo, sobrang pagod. Pagkaabot niya sa ano na yun, sa lugar na yun, nung narinig,
narinig niya, sabi niya, kinausap niya yung sa ulo ng hadith, nakamemorize ng hadith. Alam mo ba itong hadith na ito? Sahih ba ito? Daif ba ito? Sabi niya, alam ko yan, sahih yan. Banggitin mo sa akin. Binabanggit na sa kanya, isa sa ulo niya. At nung araw ng pagkarating niya sa lugar na yun, yung araw na din, parehas na araw na din, babalik siya sa kanyang lugar. Sabi, narinig mo na ba? Sabi niya, sa ulo mo na, oo, pabalik na ako ngayon. La ilaha illallah. Sa ating yung hadith, search mo lang sa Google, Sheikh Maktaba Shamila, tinatawag. Itong website ng isang maktaba na kung saan dito mo makikita yung lahat ng mga libro ng mga hadith. Ad-Durar As-Saniyah, yan hadith yan lahat. Jami' As-Sitta, hadith yan lahat. I-press mo lang, daif, lalabas sa'yo. Sahih, lalabas sa'yo. Hasan li ghayri, lalabas sa'yo. Mawdu, lalabas sa'yo. Nakaupo ka, naka-number 4 sa'yo. Subhanallah. Sa kanila hindi, mga kapatid, subhanallah. Kaya, biyaya na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin nadaanan kung ano nadaanan nila. Kaya kailangan nating magtiyaga, kailangan nating magsumika para pag-aralan itong relihiyon natin. Dahil lahat po ay naka-ready na lahat. Naka-arrange na lahat ng pag-aaralan natin. Hindi ka na pwedeng lumayo. Kahit yung mga ibang tao na sinasabi nila, wala akong pera, wala akong ganito, sender ng dadaan, wala akong sasakyan, dadaan ko ng sender. Oh. Pagka-uwi, hahatid ka. Ewan ko lang, may nag-taxi daw siya. May magta-taxi daw. Subhanallah mga kapatid. At sa palagay ko, alam nating lahat na hindi po ito pagsusumikapan ng mga sahaba na nauna sa atin kung hindi ganun kalaki ang mga kabutihan na kukuha natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo po yung sa suratul Mujadala siya? يرفع الله الذين آمنوا والذين آمنوا منكم درجات at al-Hashr. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iaangat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang antas ng mga nananampalataya sa inyo. Walladhina utul ilma darajat, at yung mga silang nagsasaliksik na nabigyan ng kaalaman sa relihiyong Islam. Alam niyo ba kung ano sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud sa aya na ito? Sabi niya, al-ulama fawqa al-mu'minin. Yung mga may kaalaman tulad din ng Sheikh Med. Inshallah. At tulad niyo din, inshallah, susunod na taon, inshallah. Tulad nga ng sinabi ng isang kapatid natin mula Ghana, Sheikh, no? Ghana. Mashallah. Dapat pagka-uwi natin, sapat tayong kaalaman, inshallah. Na may isi-share natin sa ating bayan, sa ating kapatid, sa ating nanay at tatay, sa ating mga anak. Sabi ng Abdullah ibn Abbas, al-ulama fawqa al-mu'minin, yung mga taong nabigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman ay sa taas, sa puntok sila, nasa taas sila ng mga taong nananampalataya. Ibig sabihin, may level. Inangat ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang antas. Ngayon, sabi ng Abdullah ibn Abbas, bisab'ina daraja, ang taas ng daraja o level ng may mga kaalaman na binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, ang taas ng level nila ay 70. 70 na daraja. 70 yung level niya pataas. Tapos sabi ni Abdullah ibn Abbas, wad daraja wahida, yung isang daraja lang, isang level lang ha, isang level lang, masiratu 500 sana. Lalakarin mo ito ng 500 years. Isang daraja lang. Gaano kalayo yan? Subhanallah. Paano na yung 70? Subhanallah. Kaya hindi basta-basta yung pag-aaral sa saliksik ng kaalaman sa relihiyong Islam. At sinabi pa ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siguro narinig na din ito lahat, itong hadis na ito. Ulit-ulit na itong binabanggit ng ating mga ulama. Salaka tariq, itamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sino man sa inyo ang maghahanap ng daanan para siya makapag-aral, para niya matutunan niya ang relihiyong Islam,
ipapagaan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang daanan niya patungo sa paraiso. Ang maging hindi ko po ito babanggitin dahil sa ayaw natin. Magdodoktor ka, hindi ka pinangakuan ng Rasul, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ikaw ay patungo sa papagaan sa ng Allah Ta'ala patungo, daan patungo sa paraiso. Magpapilot ka, hindi ka pinangakuan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ipapagaan sa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang daan ng patungo sa paraiso. Pero mag-aaral ka lang. Yung Western, ilang araw ba natin pag-aaralan sa isang linggo? Di ba? 5 araw. Paminsan kinukuha pa yung Saturday, di ba? Sabado, kinukuha pa ng Western. Huwag mo yan, huwag mong, kumbaga, hindi yan magkapareha pati ng pagsasaliksik sa kanilang Islam. Kahit isang araw lang, Friday lang talaga, pinangakuhan ka na ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng daan sa paraiso. Subhanallah. So kahit ilang libro maubos nila, naging scientist sila, umabot sila sa buwan, walang pangako mula sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikaw isang hadith, 2 hadith na gusto mong pag-aralan na may mabuti kang intensyon mula sa iyong puso, pinangakuhan ka na ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng paraiso. Daanan. Subhanallah. At alam nating lahat na ang pagiging alim na may dalang kaalaman sa relihiyong Islam, hindi po ito basta-basta dahil al-ulama, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Yung mga ulama, sila yung nabigyan ng Allah, ng Rasulullah, ng mga propeta, ng mga sugo, ng obligasyon. So, obligasyon pala ito ng mga propeta. Obligasyon ng mga pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang paraiso. So, hindi po basta-basta itong pag-aaral. Kailangan natin bigyan ng tuon, bigyan ng pansin, bigyan ng kahalagahan sa ating pamumuhay. Kahit gaano po tayo kabisi, isang araw, 3 araw, bigyan po natin ng oras sa ating buhay. Insyaallah. At kailangan po ay itaas natin yung antas ng mga silang may dala ng kaalaman ng relihiyong Islam, sa relihiyong Islam. Dahil inangat nga sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo pa kayo mga tao, hindi natin sila iaangat ng kanilang antas. So kailangan natin silang pakinggan, kailangan natin sumunod sa mga turo nila kung ito naman ay hindi salungat sa turo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propeta. At 3 sa mga binanggit ng ating propeta sallallahu alaihi wasallam, di ba? Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min 3. Kapag ka namatay na ang isang tao, makakat na lahat ang connection niya dito sa mundo. Wala na, makakat na lahat. Dito makikita mo talaga kung gaano kalaki, gaano ka-importante, gaano karami ang kabutihan ng makukuha ng isang taong may alam sa relihiyong Islam. Makakat na lahat, itong 3 na lang. Waladun salih, o sadaqatun jariyah, yung charity na naibigay niya, napapatayo siya ng masjid, madrasa, halimbawa, mga charity na tumutulong sa mga Muslim. Pangalawa, o ilmun yuntafa'u bihi, ang kaalaman na naituro niya sa kanyang kapatid. At ang pangatlo, o waladun salihun yad'u lahu. Sa 3 nabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anong pinaka-the best? Alam niyo ba kung ano? Itong topic natin ngayon. Yung kaalaman na naituro mo. Okay, pagpalagay natin nagpatayo ka ng masjid o madrasa. Hindi ba mga masisira din yun? Pagpalagay natin yung engineer, sabi niya mga 20 years yan. Pagkatapos ng 20 years, saan yung madrasa? Saan na yung masjid?
Pwedeng may ibang taong gustong magpatayo din yan, i-renovate niya, o paayusin niya yan. So iba na yun. Pangalawa, wala dun salih. Yung anak na salih, mabuting anak na magdudua sa iyo. Kung tayo ay namamatay, yung mga anak natin parehas lang. Tao lang din sila. At ang pangatlo, ilmun yuntafa'u bihi, ang kaalaman na naibigay niya, na ituro niya sa kanyang kapatid. Yung naturuan mo, magtuturo din yun. Yung naturuan niya, magtuturo din yun. Walang ending. So may forever pala kung gano'n siya. So makikita yun forever dito sa pananaliksik sa Diyos. Siyempre, pagka-uwi natin sa ating mga lugar, sa ating ating bayan, yung mga kapitbahay mo, yung mga kaibigan mo, siyempre magsishare ka sa kanila kung ano pag-aralan. Kaya nga sinabi ng sa mga salam, baliguan ni Luaya. Pagkatapos mo mag-aral, kailangan mo itong ipaabot sa mga nangangailangan dito. Lahat naman ng tao ay nangangailangan ng kaalaman. So, ganun lang, pass lang. So, continue yun sa iyong sa iyong libingan. Hindi yun nakakat. Subhanallah. So, siguro hanggang doon na lang, Sheikh. At ako ay papasalamat ulit sa inyong lahat at sa pakikinig niya sa pagkagalang din natin. Wallahu a'lam wa jalla wa ahkam. Sallallahu alaihi wa sallam.